Magandang umaga, Skipper Bob. Sana yung mga newbie dyan at yung mga kabakyard natin na hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe. At maraming salamat. Ang topic natin sa umagang ito ay yung may nag-request. Yung ASIL. Ano raw ba ang mayroon sa ASIL? Why ASIL? Well, ang ASIL po, hindi na po yung bago. In reality po, lahat na roundhead type of chicken may dugong asil. Sasabihin naman na ninyo kasi nungalingan yan. Hindi po, may basis po tayo yan. History will tells us na ang paglalaban ng manok isang nag-propagate niya na yung kuwan ay yung mga English. Yan ang origin ng yung mga English type of chicken na nasa Amerika. At nung una po, ang mga English fowl is single comb. Means isa lang ang yung single comb. Walang mga iba-ibang kuwan kundi diretso. They are straight comb chicken. Yan po ang mga ginagamit ni Earl of Derby. Actually, ang manok ni Earl of Derby is white chocolate. Sabi naman nito, bakit alam ni Skipper Bob? Nagbabasa po tayo eh. Ngayon, yung mga rounded type na yan, it comes to being nung mga English ay sinakop na po itong India, yung East and West Pakistan, yung mga area na yan, which is known for the ASILs. Pati yung mga binabae. Dinala po nila sa England yun at ikrinos doon sa mga English type of chicken. Doon na lumabas yung mga P-comb at straight comb. At doon na lumabas yung connotation na round head. Kaya nga po yung origin ng round head, yung Boston Roundhead, hindi naman po alam na roundhead talagang linyado niyan eh. Yan lang po ay dumating doon sa Boston Harbor, unmanifested cargo. Ibig sabihin po ng unmanifested, wala siyang papilis. Hindi alam ang shipper, hindi rin alam yung receiver. So, noong binaba na po yung mga kargamento, kinuha ng mga receivers yung mga iba-ibang kargamento, naiwan po yung crates na yun, yung box na yun, unmanifested. Ngayon, kinuha ng dispatcher, dinala sa opisina niya, at out of curiosity, binuksan niya. Ang laman po ay yung manok na P-comb na kulay pula. Kaya binansagan nilang Boston Roundhead kasi P-comb, bilog ang ulo, at binaba doon sa Boston Harbor. Yan na po ang naging simula ng mga roundheads. Kaya nga po, nung ako'y active pa na pag-subscribe ng magazines, mayroong nakatalo na sa diskusyon si James McWhite. Kasi sinasabi ni James McWhite, ang mga origins ng roundhead ay from ASIL. Kinontra siya ng isang magamanok din. So, dilabas si James McWhite, kinuha niya ng mga screenshot yung mga cover ng mga ina-advertise nila Will Allen na roundheads. So, you look this chicken. So, how do you analyze? This is very far from the chicken we have now. The roundhead chicken we have now. You see, the pictures, they look ASIL. Kaya kahit po if my memory is right, yung Raiders of Bacolod, famous for his Allen Roundhead, ay sinasabi niya nang dumating yung roundhead niya ay ang pangit.
malaking manok. Sabi niya, di magugustuhin eh. Kaya sabi ni Mr. Manny Diliba, nung dumating, gulat siya eh. Sabi niya, very far from the American fowl. More on the oriental. Pero breed niya po yun. At ang mga offspring ay exceptional. Kaya up to now, famous po siya sa kanyang Allen Roundhead. Ngayon, si Mr. Nene Avillo, napanood ko yung interview. Nag-champion siya ng mga derbies back-to-back. Yung kanyang Possum 226, sinalo niya ng ACL. Tapos sila, late Johnny Jumper, bago namatay, nahilig din sa ACL. Kaya sabi nga ni Lit Emoy, nung pumunta sa farm ni Johnny Jumper, nakita niya yung winibreed. Sabi niya, I want one. Sabi rin ni Johnny Jumper, no. I will fight them. Sabi niya raw, bakit nahilig ka sa ACL? Sabi daw ni late Johnny Jumper, these ACLs are ugly. But once they put the W in the scoreboard, they become beautiful and beautiful and beautiful. So bakit nahilig sa ACL? Ang first attribute po ng ACL is kuyan sila resilient sa mga sakit, matibay ang katawan. May bagasok na matibay yung naturalisa. Pangalawa, kaya nilang mag-stay into a confinement. Mga kulungan, mga coop, mga tali, okay lang sila dyan. Dito lang ng mga ibang breed nagde-deteriorate. At pangatlo, magaling po talaga ang cutting. Yes, they maintain the cutting kahit 1/4, 1/8, nandun ang cutting. Yung tinatawag na one-shot artist. Kasi sa sport natin, pag walang cutting, hindi ka po mananalo. Sila, mga isil, pag bitaw ng pag hindi sa tagiliran, sa likod, sa liig. Yan ang kanilang attributes. Sa gameness, matatapang sila, matitibay, pagka sa naked heel. Pagdating sa yung may tari, questionable po. No? Kaya ang ginagawa nga, kinocross sa American fowl at nire-reduce ng nire-reduce. Maintain the acil body composition in the cutting ability. At yun nga, maganda yung kanilang mga bone structure, maganda yung pagkakuha ng balahibo, hindi ka malalaman sa ulutan kasi sila kung ano yung tingin mo, yun na yung hipo eh. Yun lang ang mai-share ko doon sa mga sa nag-request kung bakit ACL. Ako po, mahilig ako dyan. Lahat na manok ko may dugong a certain amount of ACL. Proving ko na po yan. Yun lang, good morning, God bless you all.